Previously. Tapos noon, ang na-notice ko yung sa hangin ay hindi pa pagkalabas ko sa NAIA. Ang una kong na-feel o yung nano ko doon sa hangin is may parang warm, fresh summer warm siya na warm, parang alam mo, nafe-feel mo talaga nasa warm country ka kasi mainit tapos yun yung parang summer warm air. At the same time, if I'm being honest, pero it's not to offend you guys, na medyo may halong pollution. Yun yung una kong pagbabasa. After 8 years, hindi ako umuwi sa Pilipinas. Nung naamoy ko yung hangin ng Pilipinas, sabi ko, andun yung nice, warm, summer na hangin. Ang nice. Kasi iba naman yun sa air ng Belgium. Yung sa Belgium, iba, hindi ko alam kung paano ko siya di-describe. Basta fresh air din siya, ganon. Kasi maraming ditong puno, maingat sila, saka mahilig sila mag-recycle yun. Yung sa Pilipinas naman, outdoor masarap yung, kasi pag matagalan ka sa parang four season, may winter, may spring, may autumn, tapos may summer, tapos parang after long time mo tumira doon, hanapin mo rin yung pagka-warm weather ng Pilipinas. Yun nga lang, may halo siyang pollution kasi ang dami natin doon mga kotse, kahit yung mga second hand na medyo hindi man, kasi kultura natin Pilipinas yun na kahit second hand, basta magagamit natin. Pero kasi kapag sobrang tagal na ng kotse, tapos ginagamit mo pa yung tambucho nun, iba na yung pinopollution niya eh. Iba na yung nilalabas siya na usok. Tapos dahil doon, tapos iba na yung nilalabas na usok. Yung iba na yung amoy niya, amoy tambucho na. Sabi ko, ba't may halong pollution ng air ng Pilipinas? But may warm summer na air. At the same time, may amoy din na parang halong konting pollution yung air. May parang amoy tambucho na halong yung mga sasakyan, yun. Tapos, ito yung nandun na kami sa labas. Ano man tawag doon? Yung susunduin na kami, tapos binabantayan ko yung mga bagahe namin, yung habang nihintay yung aming, yung anak ni Mama Jean, nagdadarating siya tapos susunduin kami. Ako ihaatid lang ako dun sa bahay ni Kuya, tapos sila. Si Mama Jean yata, at saka si Kuya Daniel, sa pagkakalala ko nung time na to, kumuha na sila ng ticket, naka-ready na yun, naka-schedule na. So, from NAIA, pupunta na sila doon directly from Bohol. Ako lang ang lalabas sa NAIA kasi may few days ako dito para doon muna ako sa ilang araw doon sa bahay ni Kuya Jeep, no? Hindi ko pa yata nakwento. Si Kuya Jeff na is also my brother. Siya yung panganay na brother. Tapos meron din ako si Kuya Jeremy, siya yung pangalawang brother. Tapos ako yung pangatlo. Yan. So, quick update lang guys. Kasi kanina nakita ko yung aking phone. Sasabi niya na talaga na nag-overheat na siya. So, nag-post muna ako. Nag-stop muna ako for a few minutes na mag-vlog. Kasi talagang nahihirapan yung aking phone. Kaya kanina ko pa nga napapansin na awa ko. Kasi nga, natatama siya ng direct sunlight. So, tapos kapag nag-film din ako, malakas siya sa kanyang CPU, kaya talagang na-overt ng konti. Pero okay pa naman. Pero ngayon, lalo natatamaan pa ng araw, kaya yun, mas nahihirapan siya. Kaya ang ginawa ko, pinapahinga ko muna siya. Nilagay ko muna siya sa isang lugar na pahinga muna yung phone ko kasi nag-overheat nga siya dahil tinatamaan nga siya sa direct sunlight. Tapos yung sakto, tumunog yung laundry. So, ginawa ko, nagsampay muna ako ng kumot, tatlo yan. Kaya, sorry muna kasi yung reflection ng aking sampayan lalabas dito. Makikita mo yung nakikita na konti sa reflection yung sampayan ko sa harapan. Makikita sa reflection. Tapos yung kumot ko, naisip ko, dito ko na lang kaya siya sampay dito sa may bintana para natatakpan niya dito, para hindi masyadong, doon na lang niya, gawin niya pati yun yung aking blanket, tapos para hindi matamaan direct sunlight yung aking phone. Kasi nga kawawa yung phone ko dahil natatamaan ng araw, tapos nag-overheat lalo, kawawa naman. Yun, kaya nag-post muna ako na hindi ko muna binidyo, pinapahinga ko muna yung aking phone.
nilagay ko muna sa isang lugar na medyo malamig ng konti, pero wag masyado kasi baka matamaan ng CPU. So, saglit lang siya doon para mag-cool down lang siya ng saglit. Tapos ngayon, medyo okay na. Hopefully, hindi naman mag-overheat. Kasi tinakpan ko naman yung bintana, so hindi naman directly tatama na sunlight yung aking phone. O, continue na natin yung ating reaction. Bago tayo mag-start, ang dami na nangyayari, hindi pa tayo natatapos. Guys, hindi ko lang sure kung na-save yung clip kanina na nag-reaction kasi nga nag-overheat. Pero ang pinag-uusapan ko kanina tungkol dun sa, dun sa maleta. Doon na kami sa labas ng airport. Tapos, yung binabantayan ko na lang yung aking, mga maleta ko. Tapos, hihintay namin yung anak ni Mama Jean para sunduin. Kasi si Mama Jean, pagkakalala ko yata, pagdating sa NAIA, ako lang lalabas sa Manila. Kasi sila, from NAIA Airport, pupunta na sila, bumili sila, ito ahead time na to, pero may connecting flight sila from NAIA Airport to the local, to the Bohol. Diretso na sila sa Bohol. Kasi meron pa silang mga gamit na frozen na nasa styrofoam na kailangan na rin doon maaga. Yun. Kasi ako naman, may konting araw muna ako, tapos schedule yata noon, mag-stay muna ako nung sa bahay nila Kuya Jeff, no. Nga pala, si Kuya Jeff, no, is my brother po. Brother ko po siya, at siya po yung panganay. Tapos meron din akong pangalawang brother, si Kuya Jeremy. Pero nandito si Kuya Jeremy sa Belgium. Si Kuya Jeff na naman nasa Pilipinas. So yun, nagpala naman kami kay Kuya Jeff, no, na kung pwede mag-stay ako sa Canada for a few days, yun. Ay naman daw si Kuya. Yun. Tapos ito, on to the next clip tayo. A few moments later. Nilang flight. Parang bago to. Wala to yata before. Oh, wala. Connecting yan sa Skyway. Sa clip naman na to, ito yung nandun na kami, sinundun na kami, nasasakyan na kami niya. Bagong sakyan ni, na-invest niya ni Kuya. Yung anak ni Mama Jean. Ben, makalimutin talaga ako sa pangalan. 2 years ago na to. Makalimutin ako sa mga pangalan, guys. Unless lagi sila mini-mention yung pangalan na naalala ko. Oh my gosh, nananimutan mo ang pangalan. Sabihin ko na si Kuya, yung anak ni Mama Jean. Sorry guys, makalimutin talaga ako. Huwag makalimutin. Tapos ito yung papunta na kami. Tapos nung habang palabas na kami dun sa pa-exit na sa airport, may mga toll, diba doon? Tapos na-notice ko, 8 years ago, parang feeling ko lang kasi nagmamasid lang ako, parang nag-observe lang. Tapos nakita ko, parang bago yun Tapos sabi ni Kuya, bago daw yun. Bagong build. Wala kasi yun 8 years ago, I think. Tapos, sa pagkakalala ko, nung na-notice ko rin dito, nung una akong, after 8 years na hindi ako dumating sa Pilipinas, may isa akong na-notice din, yung mga plaka ng mga kotse. Sabi ko, ano ba to? Mga bagong kotse ba? Halos ang dami mga bagong kotse sa sa paglabas namin sa NAIA Airport. Sabi ko ba sa mga Skyway, highway, ganyan. Parang sabi ko, ano yun? Bakit parang ang plaka black and white? Parang feeling ko, ano to? Parang bago. Tapos tinanong ko si Kuya, sabi niya, bago, pero yun na yung bagong plaka, yun na yung normal na plaka. Kasi marami ako na-notice yung plaka ng Pilipinas after 8 years, black and white. So, sa imagination ko tuloy, ano to, bagong bili? Ang dami bagong bili, black and white. Kasi sa pagkakalala ko guys, 8 years ago, bago ko umalis sa Pilipinas, ang pagkakalala ko, kulay green ang plaka ng Pilipinas. So, may konting white, pero green talaga yung kanyang plaka. So, parang ako na-culture shock, mga bagong kotse, nakikita ko sa mga kalsada, puro black and white yung mga plaka. Yun. The next day. Sa inyo po to? Sa kanila. Okay po. May kuya mo. Electric po ba to, gas? Wala, ano lang.
Tapos, sa clip na to, fast forward, ito na yung the next day. Nung pagka-arrive namin, January 8, hindi ko na masyadong na-video. Naka-arrive na lang ako very late. Tapos, yun, sabay na kuya. Tapos, yun, tapos na, siguro, tulog na. Fast forward na doon. Yung video na to ay sa the next day na to. 9 na to, January 9. Tapos, tapos sa video na to, nandito ako sa, ano tawag dito, e-trike. E-trike yata, correct me if I'm wrong, pero, ano siya, parang e-bike or e-trike. E-trike ba o e-bike? Parang e-bike. Maliit siya na parang kotse, pero ano siya, run by electric. Tapos nagsasalita siya, tiriring! Yung gano'n, namutan ko na. Pero nagsasalita to itong ano, parang e-bike niya. Kasi electric siya. Nakakatipid. Tapos naalala ko ng time to, yung very umaga yata, ano kami, parang bibili ng almusal. Ayan, sa mga kanto-kanto lang. Tapos, naulan, ayan, meron siya nung parang, yung plastic na pang, ano, sa raincoat sa gilid. Yung ganon. Actually, first time ko sumakay nito sa e-trike. Kasi 8 years ago, hindi ko alam kung may e-trike na, pero hindi man ako nakasakay sa e-trike 8 years ago. Pero nakasakay ako sa tricycle. Pero tong e-bike or e-trike, first time ko sumakay. So, parang, wow, experience talaga. Wow, may bago tayo. Ang ganda pala sa e-trike. Parang ano, ako nakukulture shock. Bagong experience to, Yun. Tapos, tinatanong ko kay kuya, kasi naku-curious ako. Kuya, ito ba gas? Ito ba electric? Ayun. Tapos, kanino to? Kay kuya, ganon. Nagtatanong lang ako. Kasi naku-curious lang ako. Yun lang. Ito naman sa pangalawang clip. Habang binibidyoan ko lang kumaandar, na-notice ko meron palang doon, electric fan. May mini electric fan. Galing, no? May mini electric fan doon sa e-bike. Tapos, sa clip na to, ito naman yung hinigaan ko, di ba, soft niya. Ayan, nandun yung bag ko sa gilid, and yung kumot. Yung kumot na yun, very light yun. Sarap yung ganung kumot kasi yan yung ganda ko sa airport kasi yung napakagaan, tapos siya, kaya niya talaga yung lamig kahit paano, yun. Pero hindi man malamig sa Pilipinas, mainit. Tapos nandun yung malita sa gilid kasi bagong dating. Ito rin yung umaga. Bagong gising pa. Wala lang, nagmamasid-masid lang. Later. Okay, tapos sa clip na to, I think mga fast forward hapon na to, I think. After na kami kumain ng lunch. Tapos, kita ko yata sa video, siya parang 16:30, so parang 4:30 ng hapon. Mga to hapon na. Tapos, hindi ko sure, saan kaya kayo pupunta dito? Hindi na ako, saan kaya tayo papunta? Tapos, nandito si Kuya, nagda-drive, si Kuya Jeff, no? Tapos, si Ate Venus, ang asawa ni Kuya Jeff, no? Tapos, dito naman, sa side na to, si Kakay. Medyo, siguro pagod siya na nakaganon. Tapos, sa side na to, hindi ko na matanda ang pangalan niya. Pero, siya, kapatid ni Ate Venus. Bayan, makalimutin ako sa mga pangalan ng tao. Hindi ko na matanda kung anong pangalan. Tinanong ko yung pangalan niya, pero nalimutan ko na. 2 years ago na yun eh. Pero, ang pagkakalala ko, kapatid siya ni Ate Venus. Yun nandito. Tapos yung kasama, sa tabi ko naman, si Ate Kakay siya. But, actually, ako yung tita niya, pero parang halos pag naman parang malapit lang age namin eh. Pero yun. Tapos parang, hindi ko alam kung dapat ko itawag sa mga tao. Basta sabi ko na Ate Kakay. Siya yung nandito sa tabi ko. Tapos yung clip na to, I think nandun, ano man tawag doon, parang skyway. Nasa taas kami pupunta skyway. Ayan, tapos binibidyoan ko. Di ba yung mga konting seconds of moment. Live exclusive performances and chit-chat with the hottest and most promising in the OPM. Parang sa clip na to, medyo nagkakahint na ako kung saan kami papunta. I think papunta to sa BGC. Tapos, ayan, naman ang Pilipinas, may traffic. Pero chill lang kami, chill yan.
Alam mo, pag Pilipinas talaga pag may traffic. Nung pumunta ka kay Korea, in-interview ka rin ba nun? Yung mama Later. Tapos, sa clip na to, ito naman nandun na kami sa fast forward, nandun na kami sa loob ng, tinignan ko sa Google kung ano ang tawag sa lugar na yun. Venice, the Venice Grand Canal Mall in McKinley Hill, Taguig, near BGC. Yun yung may Venice na vibe sa Pilipinas. Actually, excited ako nung time na to kasi first time ko lang makakapunta doon. Kahit nanggaling na ako sa Pilipinas doon. Kasi feeling ko nung 8 years ago, wala pa to. Hindi pa siya binibuild. Yung Venice Grand Canal Mall. So para for me, to get there first time, it's exciting kasi first time ko lang makapunta doon eh. Since yun nga, first time ko sa BGC, binibidyo ko yung paligid, ganun. So, tapos syempre, mga siguro 4-5 seconds yun. So, pag 4-5 seconds, binibidyo ko ganun. Na-stop ako konti, tapos susunod. Tapos, makikita mo sa video, medyo nadidili ako sa lakaran. Pero sa akin, normal lang yun. So, pero I try to keep up yun. Tapos, nakita mo sa video na to, talagang si Kuya Jem talagang very optimistic sa camera. Patingin niya, ako! Very optimistic talaga si Kuya. It's a good thing, no? Lagi siyang positive. Ito naman sa next clips, may nag-pass by na parang train na cute, no? Tapos, tinanong ko ni Kuya, gusto mo ba sumakay dyan? Ako hindi sure. Sabi ko, kung libre, okay. Tapos may bayad pala yan. Naguto ko, grabe. Para sa makay ka dyan, 500 pesos. Malaki rin kaya yung guys. Alam magkano, almost like 10 euro. Woo! Ako, pasyon lang muna tayo. Marami pa tayo mabibisita. Pero it's nice to see na may train doon yun. nagtago. Tapos, habang naglalakad kami, nung malapit na kami dun sa yung gitna ng Venice, merong mga nagko-cosplay or yung nagma-mascot, sabi natin cosplay o mascot. Tapos, ang cute nung isang mascot, nakuha ko sa video, siya, SpongeBob, naka-mascot, sabi natin cosplay, costume, sumasayaw siya doon. Sayang wala akong music, saka hindi natin malalaga ng mga copyright music doon. Nasi-stress ako pa naglalagay ako ng mga naghanap ng mga music na non-copyright music. Tapos kahit non-copyright, nalalaga ng music. So, mas may ganito yung vlog natin. Chill, masasalita lang ako. Tapos hindi masyado sa music. Kasi, guys, masakit sa ulo mag-edit dahil naghahanap ka ng music every time. Tapos, kahit nakasulat minsan non-copyright tapos maka-copyright. Sabi naman ng suggestion ng iba, meron kasi mga music na reliable, hindi ka maka-copyright, pero meron siya parang monthly subscription. Hindi pa nga ako kumikita sa YouTube, tapos magbabayad ako doon. Tapos paano kung hindi na ako nagbabayad sa mga subscription? Hindi silang kumukuha ng monetization, di ba? Hindi na agaw. Sa imagination ko lang, parang ganun ang logic. So, hindi na ako kumukuha. Kaya siguro ngayon, mas maigi na yung ganitong vlog na lang natin. Pakita ko sa inyo please. Tapos magsasalita na lang ako yung bagay hindi ko ginagawa. Para, hindi na lang boring yung video natin, di ba? Tapos ito, na-video ko yung part na may sumasaya na mascot. Ito talaga napakasaya sa Pilipinas, yung
May mga tayong masisipag na Pilipino, no, na buong day naka-makeup ka, tapos naka-costume kahit mainit, nagsasayaw ka doon. Tapos ang init pa minsan ng yung weather. Talagang kudos sa'yo, kuya. Tsaka talaga yung parang pag pinapanood ko siya, biglang nag-game sa mind ko na, ay, ang ganda nito, no, di ba? Nag-e-effort yung mga Pilipino natin. Kasi sa ibang bansa, may nagko-costume din. Yes, meron din nag-e-effort din ng ganun. Pero iba yung vibe sa ating Pilipino pag nakikita ko ganito. Para akong foreigner sa sarili kong country. Para akong foreigner sa sarili kong country. Na ako yung, wow, yung nababaganon, wow! Minsan wala na akong masabi, speechless na lang. Video na lang natin, pakita ko na sa inyo, ganun. Gano'n nga. Tapos sa clip na to, meron kami nakitang parang upuan, tapos meron siyang pang Instagrammable, meron siyang pakpak sa likod. Nakagano si kuya. Na meron din ako pang picture dito, pero sabi ko pero parang sa standard ko lang, napapangita ako sa sarili ko picture kapag nakaano ako dyan. Kasi parang hindi maganda. Gusto ko sana i-post yung picture na yun, kaso parang hindi umabot sa parang standard na decent para i-post ko pa sa Instagram, yung sarili kong photo, ganun. Pero may photo ako, nag-upo din kami dyan sa, yung may pakpak. Pag-iisipan ko pa kung ipopost ko sa Instagram or hindi. Kasi sa Instagram parang may pina-follow akong layering, tapos may standard lang dapat, ito decent, may picture ko, ganun. Sa akin lang naman yan. Pero hindi naman lahat. Minsan kahit pangit ako sa picture, pinopost ko rin. But pag meaningful yung background o yung story, yun. Pero ang ganda, meron sila ditong Instagrammable place na buka lang doon picture. Tapos sa clip na to, I think nandito na kami doon sa Grand Venice Canal. Tapos kami sa baba na yung parang waiting area para para kami ay sumakay. Tapos makikita mo, marami din foreigners na gusto mong try, oh. May nakikita rin ako mga foreigners. So, hindi lang ako nag-iisa. Ako kay Pilipino doon, para rin akong foreigners. Kasi 8 years ago kung hindi na umuwi. So, parang, baguhan sa akin to. Lahat to ay new sa akin for the experience. Tapos sa video to, nakita ko may dito, may sign, Mia More o Mia More. Matamang pronunciation doon. Kasi pag ko siya, pronounce sa grammar ng French, ang pronunciation niya is Mia More. Pero sa Italiano yata, binabanggit yung E na letter. So parang Mia More o Mia More. Tanong ko na lang kay Papa kung alam niya kung anong tamang pronunciation doon sa Italian. Kasi it seems like mi amore is an Italian word. Hindi kasi ako Italian, kasi konti lang nalaman ko sa grammar ng Italian. Tapos, ito nga pala, hindi ko pa nakikwento. Guys, first time ko sa Grand Venice Canal ng Philippines. But at the same time, kahit meron kasi ako video, di ba pumunta tayo sa Italy. Pero ang ko doon, yung airport ko, naglanding siya sa Venice. Pero from there, meron kasi akong strict itinerary. So, hindi ako basta pwedeng lumabas or kasi may schedule, tapos meron akong kausap, tapos meron kaming malaking grupo doon na parang meetingan na halangan nandun ako. So, parang kahit doon ako naglanding sa Venice Airport, nung pumunta ako sa Italy, hindi ako nakapunta sa Venice Canal. Nakapunta ako doon sa Venice, pero hindi ako nakapunta doon sa Venice, yung actual Venice Canal, kaya wala akong experience. Kasi nga, pagdating ko sa airport, pagka-landing ko, may kausap na talaga ako, tapos kukunin nila ako, susunduin, tapos pupunta kami doon sa grupo siya. May strict yung itinerary niya, tapos nandun yung ibang mga kasamahan namin, yung ibang Pilipino, yun. So, tapos pa yata siya, mga 1 hour yata drive, saan nga ba yun? Sa Padova? Padova yata ang pagkakalala ko yung lugar. So,
wala akong experience doon sa action na yung totoong Venice na kanal. Pero ito, at least kahit hindi ako naka-experience doon, parang masaya din naman dito sa Pilipinas. Mas maganda nga yung ating kanal, ang linis-linis o yan. O. Tapos Instagrammable free pa siya, di ba? Dinala ako na Kuya dito. So, I'm very thankful and grateful kala Kuya at sa family nila Kuya Jeff no na pinasyal-pasyal ako dito kasi lahat to ay new to sa akin. Maaaring sa kanila reaction na maraming beses na silang bumisita dito. So, it's like, it's nothing new na. Pero na-appreciate ko pa rin na you take the effort na dalhin ako dito para pasyal-pasyal. Kasi sa akin, anything is new experience. Talagang excited tayo, thrilled. Pero pag bawa, second time na natin, third time natin, parang ang reaction natin is like, ganun na lang ang reaction natin kapag nakapunta tayo sa isang lugar na second, third, or fourth, fifth na tayo na ikot-ikot doon. Pero pag first time, talaga excited tayo kasi first time natin. So, ganun lang. Kaya pasensya nyo na yung mga reaction ko kasi talagang ito yung first time ko kaya na-excite ako. Pero sa mga siguro ako na Pilipino, pag maraming beses na pumunta dito, they don't get the same thrill anymore. Yung ganun. Yun lang. Okay, sige po. Salamat po. Okay. Sige. Oops, sorry. Wow. Ang ganda, pati yung kanilang upuan. Ang ganda talaga ng Venice kanal ng Pilipinas. Pati yung taas ng doon, may Christmas light, tapos meron pa siyang malinis yung tubig, blue na blue, tapos ayun, basta ako namin kasi first time ko. Ang ganda. Ang ganda ng Venice kanal ng Pilipinas. Tapos, kahit ako tumingin, feeling ko Instagrammable free. Parang picture ng Instagrammable, di ba? Sa clips na to, parang ito yata ang una ko pang nakitang napaka-jumangos na Christmas tree sa gitna ng Venice Kanalan may tubig. Ang laki niya! Grabe, ang laki niya talaga na may Christmas tree. Sa gitna pa yan yung kanal. Nalagay ko sa vlog. Forward na lang sa'yo. Ayan. Sa clip na to, parang everywhere ako tumingin, ang ganda yung parang yung imbes na mall siya, para siyang bahay na mall, tapos very colorful, tapos dito may colorful din, tapos ang ganda ng bridge. Tapos yung hindi ko sure kung party siya, pero yung building na nasa likod pa, yung bandang likod, ang ganda ng design niya, parang gano'n, tapos yung kulay niya, parang hindi siya building, parang nag-a-add siya dun sa aesthetic ng pagka-Venice, pag pinicture mo. Ang ganda niya, parang nag-a-add siya sa aesthetic ng pagka-Venice, parang additional aesthetic niya sa likod ng Venice. Oh, ganda. Yung building kasi sa likod, sabi ko, ang ganda. Parang, siya, mas pinapaganda niya yung aesthetic. Sabi ni no? Bonnie. Alam nga yung kabawa ka ng kapitbahay, anak kita. Wala to pag nakakalap.